Welcome to Life with Love in Sri Lanka! So today guys video, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang experience ko nung nag-apply po kami ng aking visa last August 18, 2022. Sa mga kababayan ko na balak pong mag-renew, mag-apply ng inyong mga visa, para po sa inyo ang video na ito, sana ay panoorin po ninyo. Una po sa lahat, ang akin pong visa ay valid po hanggang next year, January 25, 2023. Pero, nag-apply na po ako ng maaga, 5 months early. So, sa mga nagtatanong, pwede ba yun? Pwede po ba ako mag-apply ng visa ko kahit 5 months pa bago ito mag-expire? Ang sagot ko po ay pwede. Renew your spouse or residence visa in advance or mas maaga, much better. Nirenew namin ng maaga ang aking visa habang nandito pa yung asawa ko. Sinabi ko sa kanya na bago ka bumalik ng ibang bansa, i-renew muna natin ang aking visa. Kasi po guys, pag tayo na lang yung mag-apply, mahirap. Gaya nung last time kong nag-renew ng aking visa, naku guys, nahirapan ako, hindi madali. Pabalik-balik ako sa taas, tapos pinapakiusapan ko pa yung officer na i-honor niya yung sulat ko. Lalo pag hindi sila kontento sa mga requirements mo or yung documents mo. Maraming mga tanong-tanong. Kaya mahirap, di ba guys, pag tayo lang. Mas maganda pag kasama natin ang ating mga asawa. Kaya advice ko po sa inyo, hanggat nandito naman yung asawa niyo sa bansang Sri Lanka, kung kasama niyo naman po siya, isama niyo na po ang inyong mga asawa kung mag-apply of renewal ng inyong visa. Para hindi po kayo mahirapan guys. Yung mga documents naman, I mean yung requirements, katulad pa din po nung nasa website nila, yun pa rin po. Well, speaking of requirements, sa akin lang guys ha, yung mga isinabit ko na requirements or documents, yung form, pinilapan ko yung form na yun, yung form na mismo sa Application form, sa form. reception na hihingin mo at i-fill mo yung form na yun. Tapos, inattach ko dun sa form na yun ang passports naming mag-asawa. Copies lang. Passport copy ko, passport copy niya. Handwritten letter of consent niya. Inattach ko rin po ang kopya lang din ng marriage contract namin kung saan translated na ito in English. Okay? Tapos, inattach ko na rin yung previous kung residence visa at identity card photocopy niya. Pero pwede yatang kahit wala yun siya. Pero inattach ko na rin siya, sinali ko na rin siya sa mga papel ko. So, yung form na pifill upan mo, passport copies yung dalawa, yung letter of consent, kahit handwritten or typewritten, okay lang yon. Tapos, marriage contract namin, English translated siya, photocopy lang. Old ko na residence visa at identity card, photocopy niya. At dahil mayroon tayong mga kababayan na congrats din sa kanila dahil naka-avail sila sa 5 years visa. Yes guys, so totoo po yun. Marami na po sa atin ang nakakuha ng 5 years. So, thanks kay Ate Annalyn Cañete, kay Ate Janet, kasi sila po yung nag-PM sa akin regarding the affidavit form na kusa nyo pong hihingiin mismo sa reception counter kung gusto nyo pong ma-avail ang 5 years visa. Yes guys. So thank you po mga ate. The last moment nag-PM sila sa akin kasi kung hindi ko po yun na itanong sa Kabayan Group Chat at kung hindi po sila nag-reply sa akin, malamang 2 years lang makukuha ko na visa noon kasi hindi ko alam na may bagong form pala or affidavit ang tawag na kukunin mo dun sa counter, hihingiin mo. So, ayun guys, tamang-tama kasi kasama ko ang asawa ko. So, nahingi namin yung form na fill-upan namin. May isa sa kanya na pipil-upan, may isa din na para din sa akin, pipil-upan namin pareho at lagyan namin ng signature. Pagkatapos nun guys, yung asawa ko, siya yung nagdala ng papers na yon sa baba, dun sa may GP building. Hinanap niya yun dun sa baba para papirmahan sa isang lawyer. Tapos yung lawyer, babayaran mo ng 500 rupees. Yes, 500 rupees sa dalawang papel na ba yun or sa isa lang? Hindi ko alam. Pero nung tinanong ko yung asawa ko, sabi niya, 500 lang daw yung binayad niya. Agad-agad pagkatapos noon, umakyat na siya ulit sa taas at doon sinabit na niya doon sa controller cubicle or doon sa section ng visa. Doon na niya sinabit lahat ng mga documents namin. So, after noon, habang kami ni Jessie, nag-antay kami doon sa may waiting area. Hinintay namin siya. Pagbalik niya, sabi niya, let's wait for 2 hours for the visa releasing. Yay! To be clear, yung documents namin, yung form na pipilapan mo, tsaka yung affidavit forms, yung passport copies namin, marriage contract copy namin, ang old ko na visa copy niya, tapos yung letter of consent. At tsaka ito pa guys ha, sa letter of consent ng asawa mo, kailangan isasaad nyo doon kung ilang years ang i-apply nyo na visa. Okay guys? Sa akin kasi, in-apply namin 5 years. So, 5 years dapat ang ilagay mo sa iyong sulat ng asawa mo.
At ang sabi din nila guys, makakakuha ka sa 5 years na visa kung kasama mo ang asawa mo kasi kailangan yung signature niya. Pangalawa, kung nakapag-stay ka dito sa Sri Lanka ng 5 years straight, meaning hindi ka nakalabas ng bansa, hindi ka lumabas ng bansa within that 5 years. Okay guys? At depende din yun ha sa passport po ninyo. Kung ang passport nyo naman ay in less than 5 years, mag-expired na, so hindi kayo bibigyan ng 5 years na visa. Kailangan yung visa, passport nyo is more than 5 years ang validity pa. Okay guys? So, yun lang po yung mga papel na isinubmit ng asawa ko. At naging mabilis po ang releasing guys. In 2 hours lang, naibigay na nila ang aking visa. Yes! Kaya super thankful kami that day. At mabilis lang po talaga pagkasama nyo ang inyong mga asawa. Kaya hanggat maaari, kung andito naman po ang inyong mga asawa, i-apply nyo ang inyong visa na kasama siya upang hindi rin po kayo mahirapan. 9:30, balik kami nag-start na mag-antay. Before 12 noon, nirelease na nila ang aking passport with new attached visa. Yes. So, 2 hours lang po kami nag-antay. Nirelease na nila ang visa ko. Di ba guys, super bilis. Alas 12 pa lang ng hapon, nakaalis na kami ng immigration. Yes. Super bilis lang guys kapag kasama nyo ang asawa ninyo. Katulad ng mga nakaraan, nung ako lang, sus, pinapahuli kami hanggang 4 o'clock ng hapon. Matagal na mag-aantay sa waiting area. Unlike pagkasama ang asawa natin, hassle-free kasi sila na lang yung kikilos, di ba, para sa atin. So, yun lang guys. Masaya po kami na umalis ng immigration that day. Natuwa kami pareho. Binigyan kami ng 5 years na visa. Yes. Thankful, blessed. At dahil natuwa yung asawa ko, pinagbigyan niya yung request ko na kumain sa Pinoy barbecue. Diba? Napaka-supportive naman ang asawa ko. Pinagbigyan niya yung hiling ko na kumain naman tayo sa Pinoy barbecue kasi hindi ko pa naranasan yung barbecue dito sa Sri Lanka. Kaya yun guys, masaya kami na umuwi. Thanks God. May tips po ako sa inyo. Habang nag-renew kayo ng visa nyo doon, bago po kayo umuwi, maghingi kayo ng extra yung pipilapan natin na form para sa susunod nyo pong pag-apply ng visa. Lalo pag maraming tao, di nyo na kailangan pa na doon pipilapan nyo yung paper na yon. Kasi it takes time, di ba? So habang nandito kayo sa bahay, pipilapan nyo yun bago kayo pumunta doon. Pagdating nyo doon, submit nyo na lang yung mga papers nyo, di ba? Madali yun, di ba? Kaya hingin nyo yung mga forms na kailangan nating i-fill, okay? Thank you guys. God bless everybody. Thanks for watching this video. Kindly like, comment, and share. Subscribe din po kayo sa aking YouTube channel, Leon in Woods. Yes. So, this is Life with Love in Sri Lanka. Bye-bye!